Bakit may mga taong nagtatanong, totoo ba talaga ang Diyos? Yung mga atheist, agnostic, o yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga hindi kilala yung Panginoon. Kaya, tamo, pinapersecute sila, pinapersecute ng mga hindi naniniwala yung tao dun sa mga religious. Why? Tingnan mo naman yung mga taong nagsasabing meron silang Diyos. Hindi makitaan yung pagmamahal ng Panginoon sa mga buhay nila. Diba? Sinasabi nila meron silang Diyos, pero bibigyan mo ng sugar coating versus yung tao. Yung taong yun ma-offend dahil sa sinabihan at binigyan mo ng sugar coating na verses. Now, alam mo kung paano ka paniniwalaan o baka mabago ng isip ng mga yan, paano ka paniniwalaan na baka nga totoo yung Panginoon? Kasi, alam mo kung paano mo masasabing baka mabago, mapihit mo yung puso ng mga yan? Kapag nadama nila sa iyong salita, sa iyong pananalita, sa iyong ginagawa, yung totoong pagmamahal. Kasi akala ng tao yung pagmamahal ay feelings, emotion, no? Love is action. Love is sacrifice. Ginagawa yan. Kapag sinabihan ka ng atheist or mga agnostic o kung sino man yan na hell is not real, ganito, ganyan, ganto, ganyan, huwag kang lalaban. Evil, also evil, fight together, Satan, matawanan na kayo ni Satan. Hindi mo kayang labanan ang masama. Gamit ng masama. No! Tatawanan ka lamang ni Satan. Lalabanan mo ang masama kasi napagtagumpayan niya ng Panginoon at pinakita niya yan sa atin at sinabi sa kanyang salita. Diba? Pag sinabihan ka ng masama, evil, conquer them by love. At nagsisimula yan by humility comes from wisdom. Hindi mo kayang labanan ng masama. Ang mga demonyo nagpapalakpakan, yan, ganyan nga. Magsiraan kayo. Ang Panginoon umiiyak. Kasi nakikita niya yung mga anak niya nagbibigayan ng masamang bagay ng mga sakit na salita. Eh kung nakita sa'yo nung atheist o agnostic o sino man yan, nagsalita ng masakit o kung ano-ano o kinurse yung buhay mo. Tapos, sinabihan ka ng ganito. Anong i-reply mo? Kapatid, hindi naniniwala. Ikaw magre-reply ka sa kanila ng, ayos lang. Sabihin mo sa akin lahat ng masama, kung ano yung kagustuhan o nararamdaman mo ngayon, sa kung ano yung kagustuhan mo sa yung ano, ganyan-ganyan. Ayos lang. Pero gusto ko lamang ipapatid sa'yo na yung pagmamahal ng Panginoon ay nagbibigay pa rin at nagiging maawain pa rin yung Diyos hanggang ngayon. Walang problema kung ano man yung paniniwala mo. Sa akin, ipinababatid ng Panginoon na mahal ka niya, tumalikod ka sa mundong to, kilalanin mo siya. Baka yun, magulat siya na, ay, kinakalaban ako nito